Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, nagkagulo. Palasyo, aba, Marcoleta, lalaya na. Kapapasok lang, BBM, drama kay Martin, fake lang, nako ha. Mhm. Marcoleta, lalaya na talaga. Kaya mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga, ah, pasadahan na po natin to. Pasok pa. Colleagues. And before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Ano kaya sasabihin niya? Ano kaya sasabihin niya mga reaksyon na to? Ano sasabihin niya? Pero mahirap yata yun, minority leader. Mahirap na masaya. Oh, mahirap daw. Mahirap daw ang mag-asawa ng babae. Ano kaya gusto asawain ng girlfriend? Takas kina Senator Rodante Marcoleta Yun. ang hindi pagbanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ni dating House Speaker Martin Naku po! Romualdez na sinasabing malapit ng makasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Git ni Senator Marcoleta, maraming former speaker, habang nagtataka naman si dating Congressman Mike Defensor kung bakit pawang maliliit na isda lamang kasama nila sa piitan at wala ang mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Detalye sa ulat ni TJ Mendoza. Pinuna ni Senador Rodante Marcoleta ang pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Yan ay nang mabanggit ng Pangulo na malapit ng mapakasuhan ang dating speaker. Sabi ni Marcoleta, marami naman daw dating speaker. Bakit hindi raw pinangalanan ng Pangulo? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Dahil ito ang pinakamalaking skandalo, ang flood control ayon kay Marcoleta. Dapat raw higit sa pahayag ng Pangulo ang inaasahan ng taong bayan. Maging si dating Congressman Mike Defensor may reaksyon sa SONA ni PBBM. Inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Patama ni Defensor, bakit daw ang kasama nila sa piitan ay ang mga maliliit na isda? Bakit daw wala mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon raw ay ginawa pang ang mga testigo? Hinahanap ng tao, nasan si Manny Bunoan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Reggie Bulaybar. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang. Dagdag naman ni Marcoleta, dapat raw tanungin ng ombudsman kung may counter affidavit na ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang tugon ang kampo ni dating speaker pero sa pahayag sinabi ng Office of the Ombudsman na may order na raw mula sa kanila na pinasasagot si Romualdez at iba pa sa pamamagitan ng kanilang kontrasalaysay. Merong 15 araw si Romualdez at mga correspondent nito para sagutin ang mga paratang sa kanila bago ihain sa Sandigan Bayan ang kaso. Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Wala pang pahayag ang ombudsman sa tanong na kung nakapagpasa na ba ng counter affidavit ang dating speaker. Samantala, sinabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na nagpasa na siya ng manifestation sa Senado para payagan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Wala pang pahayag ang Senado ukol dito. TJ Men. Alam nyo mga kababayan, no? Itong pronouncement, okay? Dito muna tayo sa pronouncement ni President Bongbong Marcos Jr. Patungkol po sa kanyang pinsan mga kababayan, no? Parang hindi po talaga kapanipaniwala itong mga pronouncement ng ating Pangulo. Sa bagay, wala namang sinabing Romualdez eh. Sabi lang, former speaker mga kababayan, no?
hindi sinabing Romualdez, pero dapat kung talagang seryoso ang Pangulo, dapat pinangalanan niya yon, diba? Ngayon, mga kababayan, alanganin pa pala itong si Romualdez alanganin pang ma-convict yan hindi pa talaga makukulong yan Kasi tingnan nyo malapit ng kasuhan yung sabi ng Pangulo. Diba? Malapit ng kasuhan. Nako, yung malapit na yan, posible yan sa 2028 pa, sa 2029 or ibang presidente na ang maupo. Kaya itong itong zona niya mga kababayan, or itong pagbanggit niya sa former speaker, pamparaos lang yun sa sa zona, di ba? Pampapogi points lang sa zona, pamparaos lang, nakaraos na kasi yung zona. Kaya ngayon, tingnan natin mga kababayan kung tututuhanan ba nila, tutuluyan ba nila itong si Romualdez. And I think hindi po yan mangyayari mga kababayan. At sana nga po mga karibin natin mapagbigyan itong si Senator Dante Marcoleta mga kababayan na makapag-attend dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Nakakamiss rin si Senator Marcoleta yung mga pagsasalita niya dyan sa Senado. Sana nga makalaya na mga kababayan. Pasok. Dosa para sa mata ng Agila. Oo nga, wala ICC, nasa tao sarili. alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na. Intensive care unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted, can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Pero, Sen, huwag tayong magkakampante. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa ring IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Clear. Uy! Paktang clear. Paktang clear. Tayo magsalita kahit paano lang. And, ay, dito? Hindi, sitwasyon naman yun sa kwarto niya. Mainit yung Parang gusto ko yun impact ang clear ha? kwarto niya. And ako nga nagulat na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. And siyempre, Senator Marcoleta, parang masyadong deprive ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, yun na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung blood control Correct. scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap ng katotohanan hanggang ngayon ay hindi naibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa nito. So ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng ating republika.
Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakapihit. Sana nga makalaya na no, si Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Grabe po mga. Pero wala. Senador Sir Badap. Bading ka ba, Sir Bading? Badap. Ito po dito mapaghahalata na itong si Senate President Gatchalian Badap. Sir, badap ka ba, Sir Badap? Anong badap? Bading ka ba, Sir Bading? Bading. Hindi, hindi raw Ito pa po natin mga kareaksyon. Cayetano. Dear colleagues, and before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Grabe po Mahirap yata yun, minority leader. Lantara na. Mahirap. Mahirap na masaya. Lantara na. Thank you, Mr. President. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng oposisyon at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na So ito mga kababayan, kontrasona ni Cayetano Ito pakinggan po natin to. kasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope in a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos? Not knowing that two of them will be my colleagues today. Not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa, para sa next generation ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart, the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay with his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So syempre po ang unang tanong nung bata o nung anak, tatay, dad, ano po ba ang state of the nation? Syempre po, sasagutin natin siya, anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating komunidad? Kamusta ang ating gobyerno? Ang ating ekonomiya? Maganda ba takbo ng buhay? Hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng state of the nation? Sagot po ni tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo papunta? Paano tayo pupunta doon? Ano ang vision, goals, plans, at mga programa? Ano ang pananalapi na kailangan natin para ma-achieve yung vision na yon na gusto natin puntahan?
Kaya kasunod parati ng SONA ang pag-deliver ng Executive Department ng national budget or yung kanilang proposal sa both houses of Congress. Anak, nasa demokrasya tayo. Kaya hindi pwedeng diktahan lang tayo. Kailangan natin ng national discussion. Pag-uusap para magkaisa tungo sa isang vision or pinagkaisahan vision para sa ating bansa at ating kababayan. Watak-watak na nga tayo. Correct. Lalo pang nagkakawatak-watak kapag ka may mga suliranin o crisis. Ano kaya ang pwedeng magpakaisa sa atin? Or ano po kaya ang pwedeng magbigkis-bigkis sa atin? Una po, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa ho, pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon po, pag binabash natin yung isa't isa, nagagamit na rin ng Diyos, nagagamit din yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa isa. So may I propose that we work together for a common vision. We will disagree how we get there. We will disagree what to prioritize, how much to put where, how much time to spend on each issue. But if we agree on a common vision, then we have something to truly give the next generation. Tay, ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po ba ang plans? Vision ay siyang nakikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of political slogans, no? Importante yung political slogans, a safe and comfortable life, a better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Tay, ano po naman yung mga plano? Ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paroonan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero wag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Wag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Wag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea, but once upon a time,
baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Ng 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Ng 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang 87 sa mundo. Pilipinas, 4,170, pang 119 sa mundo. Vietnam, 5,066, pang 101, pang 111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak. Mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Bongbong, makinig ka dito, Bongbong. Huwag kang patulog-tulog, Bongbong, ha? Patulog-tulog ka, makinig ka dito. Tapos na nga bugas siya to. Oo, huwag kang patulog-tulog sa pasitan. Dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. May mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Tay, malaki din ba ang potensyal ng ating bansa? Malaki ba ang potensyal ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo, baka Pilipinas ang pinakamaganda potensyal. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipino.
at napakagaling natin sumunod sa batas basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa amin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabi may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na, yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree. Stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Stupidity yan. Mga suliranin sa ating education system. I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM? Yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro?
Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-uusapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Amy na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi Yeah, I correct. think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration. We haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers, umaayaw sa farming. So isang problema talaga yung kapital. The share of agriculture, forestry, and fishing sector to the GDP steadily declined to its lowest point of only 7.9% in 2025. Agriculture's share in the total workforce has steadily declined 26.99% in 2016. 8 years lang po. In 2024, it was only 20.61% as the economy shifts towards services and industry. Maganda naman po ang services at saka industry. Pero nakita natin yung problema ng supply chain. Nakita po natin yan nung pandemic. Kailangan ng isang bansa na singyaman natin both sa lupa at sa forest, sa bundok at saka sa dagat. Kailangan we learn to be self-sustaining and produce our own food. Agricultural workers are also receiving the lowest wages among economic sector. Poverty incidence remains high among agricultural workers and farmers, 27%, and fisher folk, 27.4%, based on PSA data of 2023. So ayan mga kabayan, ano po ang masasabi niyo dyan sa naging kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano. At sana nga mga kabayan, makalaya na itong si Senator Dante Marcoleta nang sabay naman siya at makasama ng mga senador dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan.